Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, tila maiipit ngayon sa sitwasyon si Rigor dahil dito magkakaalaman na kung mas matimbang pa rin ba sa kanya ang kanyang tungkulin o ang kanyang paboritong anak na si David. Matapos ngang ipatawag ni Colonel Suarez si Rigor dahil sa nakitang ID kung saan isang David Dimagiba at kumpirmadong anak nga ito ni Rigor. Napakunot-no na lamang si Rigor at halos parang lamunin na siya ng lupa sa kahihiyan dahil kilala pa naman siyang isang matinong pulis. Ngunit bakit ganoon umano ang kanyang mga anak? Una si Tanggol, nasangkot umano sa droga kaya't nakulong. At ngayon naman umano ay si David naman, na tiyak na may kinalaman din sa nangyaring raid ni Nasamonte at Jacobe. Kaya naman wala nang nagawa si Rigor kundi panindigan. At sinabi niya kay Colonel Suarez na wag umanong mag-alala dahil siya mismo ang kakausap kay David sa kanyang pag-uwi. Sa kabilang banda naman, matapos matanggal ang tama ng bala kay David, ay dali-dali naman ito magpapaalam kay Ramon dahil baka umano hinahanap na siya sa kanila na isa nga rin sa alibay ni David matapos niyang malaman na nakarating na rin sa mansyon si Mokang. Sinabi ni David sa kanyang sarili na hindi isang Mokang lamang ang ahadlang sa kanilang mga plano ni Olga na maging tagapagmana ng mga Montenegro. Kaya naman di kalaunan ay pumayag na nga rin itong si Ramon na bumulik na si David basta't ihahatid ito ng kanyang mga tauhan. Sa pagdating ni David ay agad niyang itatanong sa kanyang nanay Tess kung nakauwi na ba ang kanyang tatay Rigor at dito nga sinabi niya na swerte pa din siya dahil hindi maghihinala ang kanyang tatay Rigor. Kinakailangan niya lang umanong magpanggap na wala siyang tama ng baril. Ngunit laking gulat niya nga sa pagdating ng kanyang tatay Rigor ay diretsahan siyang tinanong kung ano ang ginagawa nito sa warehouse ng mga droga kung saan nagkaroon nga sila ng raid dahil nga nakita umano ng kanyang kasamahang pulis ang ID nito. Laking gulat nga ni David at dito niya napagtanto na marahil lalaglag niya ang kanyang ID. Kaya naman para di mahalata ay paninindigan niyang hindi niya talaga alam at matagal na ring nawawala ang kanyang ID at baka nagkataon lang umano na ang nakapulot nito ay nagtatrabaho sa nasabing warehouse. At dahil sa paboritong anak nga ni Rigor si David ay agad niyang paniniwalaan ang mga sinasabi nito. Ngunit tila wala nang lusot ito dahil sa biglaang pagdating ni Nasamonte at Jacobe at sabay tanong na kung talagang wala siyang alam sa illegal na kalakalan ng droga, papaano umano ito nagkaroon ng mamahaling sasakyan na minsan na nga nilang nahuli na nasa gitna ng kalsada at may ginagawang kababalaghan. Kung kaya dito halos hindi na malaman ni David ang kanyang isasagot, batid niyang magagalit sa kanya ang tatay Rigor, lalo pa pag nalaman nito ang kanyang pagpapanggap na tanggol sa mismong mortal na kaaway nitong si Ramon. Kaya naman mga kapamilya, pakatutukan natin ang mas kapanapanabik na tagpo dito lang sa numero 1 pambansang teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo.